Hi Aries, kumusta po sa lahat po ng mga Aries, mga ating mga dude, ayos lang po ba kayo dyan? Kita nyo to, napaka uplifting, napaka taas ng frequency ng unang-unang bumungad, no? Ito yung sumilip na meron po kayong Tower at Six of Wands. Ito ay success, okay? So umpisa pa lang, nandito na, binibigyan ka na ng sign, ng clue ng Divine Universe, ng mga guardian angels mo, ng mga mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na. Kasi sumilip din ang Ten of Swords. So maaring ang ilan po sa inyo ay 10 taon na po kayong talagang nasa ganong cycle na napakahirap, puro sunod-sunod na problema or malalaking pagsubok po yung napagdaanan po ninyo, at talagang ang Ten of Swords kasi ay rock bottom po yan, yung pinaka sagad na talaga na hirap na. Lahat na po ng hirap. Kita nyo to, sumilip ulit, nakailang shuffle na tayo, sumilip ulit ang Six of Wands. Kaya ito po ay napaka-significant na mensahe sa inyo. Kung nandito ka, mga dude, kung Aries ka o cross-watcher, yan po. Pati na rin po sa mga cross-watcher, kung sino po yung may interest na panoorin po itong video na to. Ito po ay timeless. Kung kailan mo to mapanood, 6 days. Pagkatapos mong mapanood ito, 6 days magsisimula na magsisimula na po ang success po ninyo, na ma-activate na ang abundance po ninyo, ang success, victorious energy, ang Six of Wands. Wow, ito po yung success. Pangalawang silip na to, kaya talaga napaka-significant nito, na maaring ilan po sa inyo ay ilang taon kayo, 10 taon, kanina ang clue 10 taon. Ang iba po ay 6 na taon na talagang nag-struggle ka, sobrang hirap ng mga pagsubok na naranasan mo. Ay maaring sa ilan sign ito na within 6 days makatanggap ka ng mga signs, ng mga spiritual downloads, clue mula sa Divine Universe, sa mga ancestors mo, sa loved ones, sa mga mahal mo sa buhay na nasa heavenly places na malapit na ang katapusan ng paghihirap mo, mga problema, magkakaroon na ng linaw, ng solusyon, moving forward na ito. Public recognition sa ilan, meron ka mang online platform o wala, meron ganito, public recognition. Lahat ng ginawa mo ng tahimik ay ibubunyag yan or ipapakita sa buong mundo ng Divine Universe. Ang success mo, ipapakita yan sa mga enemies, sa mga haters mo. Marami kayong naranasang hirap. Yung ganitong Six of Wands ay galing po yan sa matinding sunod-sunod na battle o war, ganyan po, or yung mga matitinding pagsubok. So mga dude, wow, 6 ulit. 6 of Pentacles. So nag-uumpisa na, no? Kasi galing kayo sa ganito, Ten of Wands. Napakarami yung problema, burden, responsibilities, nahirapan kang balansehin ng mga bagay-bagay ang sitwasyon. Pero ito, nagpakita na ang Four of Wands. Puro kayo fire energy. Yan po, puro fire. Talagang tugma-tugma sa element po ninyo, no? Sa energy po ninyo, sa frequency. OMG, 1111. Okay, so may clue na kayo dito. November 11, or ito po yung oras, 1111, 111, 110, or 1011. Sa ilan naman po ay 1111 kasi 4 ito. So 1111. Napakaganda nito mga dude, kasi pagkatapos mong mapanood ito, ang ilan po sa inyo, pagkatapos nyong mapanood itong video na to, kahit hindi niya po tapusin, okay, basta pagkatapos po nitong tong video na to ay magkakaroon na ng activation. Kumbaga mga dude, yung mararanasan mo pang mga tinatapos na pagsubok, problema, yun po, yung hirap ay maaring sa ilan 10 days na lang ang pagtitiis, 6 days na lang, 4 days na lang, ang ilan 1 week na lang, mga dude. Pagkatapos ng 1 week, nasa ibang timeline ka na, nasa pinaka best timeline. Yan po,
high frequency na yan, mga ate, mga dude. Napakaganda. Sa mga nakaranas ng sobrang hirap. Sa mga halos, grabe, halos sumuko na ang ilan po sa inyo. Yung muntik-muntika na talagang sumuko sa buhay. Ace of Cups. Panibagong buhay, healing, cleansing, abundance, windfall of abundance, windfall of money. Napakaraming opportunities, maraming blessings, bagong new beginning sa ilan. Star. Ala, ang ganda. Ala, may 6 ulit kayo. Lovers. Star. Number 8, 888. Meron din ditong significant din po ang 18. Number 18. 6, 12, 18. Tatlong 6. 18. Ang 18 kasi ay, pag ni-reduce natin yan, 1 plus 8 ay 9. Ang 9 ay wish fulfillment, abundance. Nasa pinakamagandang era ka na. Malapit na, mga ate, mga dude. So, konting tiis na lang. Ano ba naman yung pagtitiis na tinatapos mo pa itong matinding hirap na ito ng 10 araw? Pagtitiis ng 6 na araw, 4 na araw. Ang ilan po sa inyo ay 1 araw na lang. So, kinabukasan, magdaratingan na ang mga matagal mo nang hinihiling o manifestation. Naniniwala man kayo sa manifestation or hindi, sa law of attraction, dahil hindi naman po lahat naniniwala sa law of attraction. Ang ilan po naniniwala sa law of assumption. Ang iba naman po ay naniniwala po sa mga iba't ibang manifestation technique. Water manifestation, 555. Yung 33 by 3. So, mga ate, mga dude, napakaraming iba't ibang paraan ng paghatak or pagmagnet po ng magandang buhay, ng abundance, ng prosperity. Napaka-generous po ninyo, oh. Kaya, mga ate, mga dude, deserve nyo ito. Bagong buhay. Literal na bagong buhay. Wow, napakaganda ng mensahe sa inyo. Umpisang-umpisa pa lang. Ayan, oh. Within the next few weeks. Okay. 4 na linggo sa ilan. So, bali 1 month din yun. Sa ilan po, 1 month na lang na paghihintay. Okay, bagong direksyon. Star. May tinuturoy talaga dito. Bagong direksyon, mga dude. So, tinuturo kayo sa southeast. Southeast. South. Sa ilan naman po ay tinuturo kayo sa north or maaring papunta kayo sa north. Yan po, mga dude. Or doon yung mahanap yung mas maayos na buhay, masagana, successful. Okay. Don't stop. Ito yun. Huwag kang tumigil sa kung anong ginagawa mo sa ngayon. Kasi you're on the right path. Pag nakita nyo ang 1111, 111, yan po, mga dude, or number 6, kasi ang 6 or 8 and 9 sa ilan naman po ay 777 po yung nakikita po ninyo. 6 at 1 ay 7. So, mga dude, kung nakita nyo yung mga ganitong angel numbers, sign po ito ng nandito ka na sa winning season mo, jackpot season, yung pinaka magandang era ng buhay mo na matatapos na to. Okay, ending na. Nasa 10 ka na eh. Kumbaga, mga dude, pagkatapos nito, sarado na. Yung unang chapter ng buhay mo na napakahirap, sarado na. Kahit gusto mong bumalik, hindi ka na makakabalik. Kasi dito ka na sa success, victory. No need to worry. Huwag ka nang mag-alala ng husto. No need to worry na, mga dude. Mas hindi ka nag-aalala, mas lalong mabilis kang makakalabas na sa mahirap na cycle ng kung ano man po yan sa buhay po ninyo, sa relationships, romantic relationships, relasyon sa pamilya, o sa mga katrabaho, or tungkol po sa career po ninyo, sa business, yan po, mga dude, online platforms. Yes. Confirmation. Yes. Diba? Wow. Thank you, Lord. Yes. Para kang mabubuhay ulit dito sa mga talagang nakaranas ng ganito po, oh. Sa ilan po ay 16 years na hirapan,
Ang iba naman po ay 10 years. Sa iba po ay 6 years po nahirapan talaga, or meron din pong 8 years. Meron din po dito na 2006 or 2008 ay nagsimula na yung kalbaryo. Ito yung kalbaryo. Nagsimula na yung kalbaryo. Nahirapan na ng husto talaga sa buhay, sa pamumuhay, lalo-lalo na po sa pera. Ayan po. Ang ilan po sa inyo, 2006 ay masagana kayo. Napakagaan ng buhay, nakakapag-share pa kayo sa mga gusto po ninyong tulungan. Dahil napaka-generous mo. Gusto pong sabihin sa inyo ng mga guardian spirits, mga angels, ng mga archangels, mga ancestors po ninyo o loved ones po ninyo na nasa heavenly places na, mga ating mga dude, ay grabe, nakita nila yung paghihirap mo. So, andito na. Nagtutulungan na sila, yung mga divine beings. Ang divine universe tumutulong talaga sa iyo, hindi God or kung ano man po yung tawag nyo, si Allah, si universe o divine highest white light, higher power, kung ano man po yung tawag po ninyo mga ating mga dude, ay narinig kayo. Okay, so panibago ito, tapos na or matatapos na yung ganito pong napakahirap na cycle o pattern po ng buhay po ninyo, at magsisimula na po na maglabasan na po yung mga opportunities o yung healing. Yan po yung mga solusyon sa problema, mga bagong paraan ng pagresolba po ng mga problema. Napakaganda po mga ating mga dude. Ito na yung mas madali na, mas hindi ka na mong problema or iniiwasan mong mag-isip ng worst case scenario at pinapalitan mo na ito ng mga best case scenario. Ayun po yung mangyayari mga ating mga dude. Naniniwala ka man sa manifestation or hindi, ay ito pa rin, kasi ito yung fate mo, ito yung destiny mo, ito yung nakatadhana na matatapos na yung mahirap na yan na mga pagsubok. Okay, mga ating mga dude. Wow. So, meron pong mensahe sa inyo ang mahal po ninyo sa buhay na nasa heavenly places na. I have no more earthly worries, diba? Kaya no need to worry. Huwag ka na mag-alala sa kanya. No need to worry. Kasi hindi na siya talaga stress kung nasaan man siya ngayon. Definitely mga dude ay nasa heavenly places po siya. I send you loving signs through nature. Napakaganda. Wow. Lahat na. Basta galing sa kalikasan ay mga signs, synchronicities, angel numbers sa panaginip. Yan po. Yan po yung meron ditong butterfly, sunflower. Maaaring siya ay mahilig sa sunflower o dandelions, or meron din pong bay leaves, laurel. I am standing right next to you. Lagi mo siyang kasama. Okay? Tinutulungan ka niya. Ginagabayan ka niya mga dude. Okay, so huwag ka na mag-alala sa kanya. 444 mga dude. 444. Sign, confirmation. Okay? Kaya, huwag kayong hinto sa pangarap po ninyo, sa ginagawa po ninyo. So, iwasan po ninyo mag-isip ng mga worst case scenario. Huwag mong intindihin, huwag mong entertain, huwag mong kausapin. Yung sarili mo nagsasalita ng mga negatibo, huwag mong entertain. Deadmahin mo. Ayan o. Responsibilities. High priestess o high priest po kayo. Napakarami niyong responsibilities. Marami kayong obligasyon, mga dude, sa pamilya, sa mga taong tinutulungan po ninyo, lalo na sa may mga charity, lalo na po sa may mga charity, ganyan po, may mga tinutulungan po kayong ibang tao, or sa online community. Obligasyon sa inyo pong trabaho, sa negosyo, yan po mga dude.
may sinasabi rin dito na altar. So, maaring ito po yun na mag-offer po kayo ng panalangin sa mga ancestors po ninyo, sa mga goddesses na tinatawagan po ninyo pag kayo po ay nagdarasal o nagmamanifest, sa mga guardian angels po ninyo mga dude. Yan po, may sinasabi dito na altar. Makakatulong din po yan sa manifestation po ninyo. Ayan, wow. So, may mga meron po kayong mga sinubukang sa ilan, may mga sinubukan po kayong mga dude. May sinubukan po kayong mga manifestation. Ang ilan po sumubok po ng manifestation gamit po ang bay leaves o dahon ng laurel. Yan po, or nagsindi ng kandila. Yan po, nanalangin po kayo. Nag-wish po kayo kasi may star dito. So, wish fulfillment yan mga dude, kasi yung manifestation po ninyo at sinamahan mo ng dedication, yun po yung kahit hirap ka na sa ginagawa mo, sa trabaho mo at napakaraming sabay-sabay na problema, ay talagang hindi ka tumigil. Nandun yung dedikasyon mo sa trabaho o sa lahat ng ginagawa mo, sa pagtulong din mga dude. Kaya yung mga manifestation mo ay mangyayari yan. Okay, mga dude, magmamanifest na yan. So, ang ilan po sa inyo, pagkatapos pong mapanood nyo tong video na to, ay mag-uumpisa na po, makita nyo na yung mga signs. Yan po, synchronicities, homecoming, wow! Home, may sinasabi dito home. Maaring pangarap mo na makatira sa ibang bansa or isama na ang mga mahal mo sa buhay sa ibang bansa, mag-migrate or bumili ng bahay. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, ay meron dito na mag-i-invest or nag-invest po. Yan po, meron pong hinuhulugang bahay or magpapagawa, may plano ka bumili ng sariling bahay. O ito po ay homecoming, na yun talagang sa dami ng hirap na napagdaanan po ninyo ay home sweet home. Yung parang makakapagpahinga, makakapagbakasyon ka muna, parang time out muna, break muna sa mga problema. Yan po, may pahinga. Homecoming, kasama din ang mga mahal mo sa buhay o pamilya. Mararamdaman mo talaga yung welcoming energy, yung welcome home, ganyan po. So yes, kasi napakatindi ng naranasan po ng ilan po sa inyo, at maaring humiling kayo sa mga bituin, nag-wish ka, yan po, nanalangin ka sa altar mo. Ayan po mga dude, altar, may sinasabi ditong altar. So merong mga dude, meron ditong channeled song, old song siya. Di ko po alam kung familiar po kayo dito, pero may sinasabi dito na home, about sa home at sa muntik-muntika ng pagsuko. Ayan po, kasi yung ganito pong 6 of Wands, yung ganitong success na mararanasan po ninyo, o yung multi-millionaire o billionaire po na vibe. At hindi lang vibe, kasi ito po yung magmamanifest, kasi may manifestation po kayo dito. So, mga dude, ito ay talagang hindi biro. Matindi ang dusahan po ninyo. Talagang matindi ang pinagdaanan po ninyo mga dude. Sa trabaho, sa pamilya, relationships, o romantic relationships, o sa pamilya po ninyo, mga family members, problema sa trabaho, sa negosyo, travel din po sa ilan, yung muntikan ka nang mag-give up. Yan po mga dude. Sa mga nawala ng tirahan, kasi may home dito sa mga nawala ng tirahan o wala pa rin permanenteng tirahan hanggang sa ngayon. So ito po yung channeled song mga dude, yung You Made Me Live Again. Ito yun mga dude. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way.
And now I finally found my home in you. Yan, pasensya na po, tulog pa yung boses. So, ayun po. Di ba yung, and now I finally found my home in you. Ito yun, homecoming. Ito yun, mga ate, mga dude. Maring ilan po sa inyo ay matagal na kayong nahiwalay sa mga mahal po niyo sa buhay. Nasa ibang bansa po kayo. 6 years na, 10 years na po kayo. Nagtatrabaho sa ibang bansa para makaipon, para makapagpagawa ng sarili po ninyong bahay, makabili po ng sarili po ninyong lupa, makapagpatayo ng business, ganyan po mga dude. Ano man yung pangarap po ninyo. So, yung sinasabi dito na naranasan nyo talaga yung sobrang lungkot. Ayan po, homesick o yung sobrang pagkalungkot talaga. Pero, yun po mga dude, nagkaroon kayo ng realisasyon na talagang hindi ka nag-iisa. Meron ka talagang uuwian. Meron ka talagang masasabing home. Sa tindi ng naranasan po ninyo ay hindi kayo nakalimot kay God o sa divine universe, sa higher power, divine highest white light. Yan po. Yung kung ngayon mga dude, habang pinapanood nyo to or pagkatapos nyong mapanood ito ay magmumuni-muni ka at maaalala mo o ang ilan po sa inyo ay nagigising kayo ng 4 a.m. or 4:44 a.m. ng madaling araw or 1 a.m. nagigising kayo ng alanganing oras at bumabalik sa'yo yung mga mahihirap na napagdaanan mo. Yan po mga dude. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. Yun, nadaanan nyo yun talaga, yung sobrang dami na, sobrang hirap na ng problema. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam. Nawala ka sa direksyon. Yan po, oh. Ito po yun, sa choose a new direction. Maari din kasi na kaya nalilito ka na dahil hindi na yon para sa higher self mo, para sa highest good mo. Kumbaga mga dude, hindi na pala yung nesta ka na sa ganyang sitwasyon ay tinuturo ka na ng divine universe ni God. Sino man po yung pinaniniwalaan po ninyo mga dude, ay tinuturo ka na sa mas maayos na direksyon. Kaya dumarating talaga sa punto ng buhay mo na nawawalan ka na ng nawawala ka na sa yung hindi mo na alam kung anong susunod mong gagawin. Yan po, yung nalilito ka na. Yan po, hindi ka na makapag-desisyon ng maayos. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. Diba? Ang ganda kasi talagang alam nyo tong success nyo, hindi to nakuha ng ilang araw lang, mga dude. Ito yung pinagsama-samang puro hirap, pasakit, lahat-lahat na ng pain, sobrang toxicity na naranasan ninyo ng 10 years, 6 years, 8 years, 4 years sa ilan. So, yung sinasabing I almost gave up, but you gave me hope. Ayun, nakahanap ka ng pag-asa. Hindi ka naging, mga dude, lagi kang hopeful, lagi kang yung tiwala mo kay God hindi nawawala kahit na minsan napapagod ka na rin. Minsan tinatanong mo na rin bakit parang parusa na ba yan, bakit sobrang hirap naman, bakit parang walang katapusan. Pero ito po yung confirmation na may katapusan at yes yan. Mga dude, ayan o, yes. Ending na to kasi 10 yan. Closing na yan ng or pagsasara na ng cycle ng buhay mo na napakahirap. Ayan o, there is always another way to do something. Laging meron. Unlimited and divine universe si God. Kaya mga dude, makakahanap o may darating talagang solusyon. Kahit ano mangyari, meron talaga. I was lost. Okay, sa chorus naman po. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along.
You took me home and made me your own. Ito yun, di ba? Homecoming. Okay, ito yung mga hindi ka na masaya. Iniiwan ka na ng mga taong inaasahan mo, taong akala mo mahal ka, ganyan po. Marami nang umalis sa buhay mo. Maaring naranasan mo yung naging mag-isa ka na lang talaga. Pero kanino ka nakahanap talaga ng home? Walang iba kundi kay God. Naranasan mo na pwede rin naman palang mabuhay ng mag-isa. Yan po, mga dude. Kesa naman mabuhay ka ng may mga kasama ka pero puro drama, toxicity, mga narcissist naman, mga may addiction o anumang mga bad habits o bad behaviors talaga. So, parang kumalma ka dito sa ganitong sitwasyon ng buhay mo na naranasan mo na, hindi ka naman pala talaga mag-isa. May home ka pa rin, may uuwian ka pa rin. At sino yon? Siyempre, si God yon. Okay, si Divine Universe. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. Diba? Yun yung sinasabing napakahirap ng makahanap ng totoong mga kaibigan. Ang ilan po sa inyo noon, nung kayo po ay nasa, kumbaga, college life po ninyo, marami ka pang mga kaibigan. Hanggang sa nagtatrabaho ka, 6 na lang yung close friends mo, or 8. Hanggang sa nagkakaedad ka na, 4 na lang. Hanggang sa ngayon na present na, sa present na sitwasyon po ninyo, maaring isa na lang. Isa na lang yung kaibigan mo talaga na, yun lang yung napagsasabihan mo ng mga personal na mga, yung maaring ilan hindi mo masabi sa family members, at dito lang sa nag-iisa mong kaibigan na sasabi. So, maari din sa ilan na ito pong nag-iisang kaibigan po ninyo ay maaring nasa heaven na rin po, o nasa malayo na pong lugar, at maaring ang ilan sa inyo ay wala na rin po kayong contact sa nag-iisa nyong kaibigan or best friend or best buddy, ganyan po. When things went wrong, you made them right. You made my day so bright. You made me live again. Diba? So bright. Literal na so bright kasi star, diba? Star kayo. Ikaw yung talagang nagpapakalat ng liwanag, ng kabutihan, kahit na mga kasama po ninyo sa buhay or sa bahay ay talagang mga merong literal na mga dark entities, may mga dark energy, ganyan po, monitoring spirits, kasi star ka eh, talagang na-attract mo lahat, pati mga negativity. Pero nakakasilaw yung liwanag mo dito kasi ang liwanag mo ay panglaban sa mga dark forces o evil forces, at nakatulong ka rin, hindi mo alam, pero may mga gumagaling dahil sa literal na energy mo kahit wala ka pang ginagawa. Ayan po, meron talaga kayong healing abilities, at sa ilan ay public influencers, kasi pag star ay yan po yung mga may social media, ganyan po, yung mga kilala or mas makikilala pa, yung mga pinag-uusapan ng maraming tao, ganyan po mga dude, star. Meron kayong mas ma-activate pa na yung star po ninyo na vibe. Yan po, nandyan na yung hindi ka nawalan ng pag-asa, lagi kang hopeful kahit na lahat na ng ginawa mo manifestation, lahat na ng kabutihan ginawa mo, pero nagtataka ka bakit puro problema, puro talagang, when things went wrong, diba, mga dude, na hindi ka nawawalan ng pag-asa na tutulungan ka ni God, na Divine Universe, na itama o ayusin yung dadaanan mo. Kaya napakaganda nito kasi talagang ito yung sign na pagkatapos nitong video na to, mapanood po ninyo yung mga susunod po na araw, onwards na po yan, tuloy-tuloy yan, dahil timeless po ito, at alam niyo naman po si God and Divine Universe ay limitless. So
Hindi pwedeng sabihin na, oh, hanggang 6 days lang ang abundance mo, ang success mo. Hindi po ganun, ating mga dude. Once na ma-activate ang inyo pong billionaire vibe, billionaire energy, billionaire DNA, yan po, ating mga dude. Yung inyong Christ consciousness, yung inyo pong frequency, nag-flip na, ating mga dude. Sinasabing nag-flip mula sa wala, magkakaroon, mula sa mahirap, magiging maayos, mula sa madilim, magiging maliwanag, kasi talagang binabalanse yung energy nyo dito. 6 ay balance, justice. Sa mga gumawa sa'yo ng hindi tama, ay babalik sa source kung kanino galing yon, babalik po yon. Okay? Mga dude, napakaganda. Ito yun, oh. Ito yun. So, ito yung part na napakaganda nito, mga dude. Yan yun. Wow. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. Diba? I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. Ang matatag ka na dito, malakas ka na talaga. Yung kahit ano pang mga pagsubok ay kayang-kaya na talaga, mga dude. At mas alam mo na kung paanong paraan, kung paano haharapin. New approaches na to sa mga dati pang problema na pare-parehong pattern. Natuklasan mo na eh. Nagkaroon ka na ng ito nga yung sinasabing Christ consciousness or talagang spiritual awakening, literal na awakening ito dahil napakarami ng dami mo nang natutunan, okay, sa buhay, sa manifestations, lahat-lahat na mga dude. So, yung mga hirap na nadaanan mo ay may tulong din. Ma-appreciate mo rin na kaya mo pala naranasan yung lahat ng yon ng ilang taon ay para din pala sa'yo na mas maging strong ka at kahit anong tinding problemang maranasan mo ay hindi pala nakakamatay. Okay? Sa totoo lang, marami kayong naranasan na muntik-munti ka ng ikapahamak o kaya ikamatay sa ilan, pero lagi kang nakakalusot, kumbaga lagi kang nakakaligtas dahil yung life purpose mo ay mag-uumpisa pa nga lang. Okay? Parang kumbaga mga dude ay sinubok ka muna dito. Kung kaya mo bang malagpasan to, maipasa, dahil ang susunod dito ay pang millionaire, multimillionaire, billionaire na. So, mas matitinding pagsubok ang haharapin dahil hindi ganun kadali ang maging billionaire. Dahil hindi ka, kung bilyonaryo ka, milyonaryo ka, hindi ka pwedeng pag-alagala lang sa labas. Dahil napakarami nga na hindi pa nga ganun ka, hindi pa billionaire pero sobrang sikat na sa social media, ay may mga banta na ang buhay. 'Di ba, mga dude? Or napakadali na lang talagang gumawa ng masama, lalo na pinagmumulan ay inggit or selos. Inggit dahil marami kang pera or kilala ka sa social media. Napakaraming temptasyon, mga dude, na kaya hindi ganun kadali yung maging bilyonaryo o maging milyonaryo. Ngayong mga dude na nagkaroon ka na ng awakening at nagkakaroon ka na rin ng idea na mas madali palang harapin ang problema pag hindi mo iniintindi. Yan po, na mas nagpo-focus ka sa best case scenario kaysa sa worst case scenario o yung iniiwasan mong mag-isip ng mga negatibo. Yan po mga dude, yung lagi kang yung hindi mo nililimitahan ang sarili mo, na iniisip mo talaga na kung ano mang pangit na nangyayari sa buhay mo ay magagamit mo yon, matatransmute mo yon o mare-recycle para mas maging successful ka at makakuha ka doon ng idea o ng inspirasyon. Kasi never ka talagang huminto at hindi ka sumuko kahit na napakahirap na daanan mo talaga yung sobrang hirap, kaya deserve mo ang success. So, ilang araw na lang mga dude ay masasabi mo talaga na wow, 'di ba? Na
hindi ka nag-iisa at naririnig pala lahat ng mga pinapanalangin mo, yung mga manifestation mo, hindi pala sayang, yung mga ginawa mo mga money rituals, yun po ay hindi pala sayang yun dahil kasama pala yun sa proseso ng progress mo, ng confidence mo, ng public recognition mo, lahat na po yan. All your dreams are coming true. Yan po mga dude. So yung sinasabi na calm before the storm, yung sinasabi na mga dude na ilang araw na lang, kumbaga parang ito na yung halimbawa na lang pagkatapos yung mapanood ito, kung anong araw man ninyo mapanood ito, parang itong araw na to, ito na yung last na yung talagang mahihirapan ka dahil pagkatapos ng araw na ito, i-declare nyo na rin po yan, i-claim nyo na pagkatapos ng araw na ito, sa mga susunod na araw ay puro mga positive na yung mahahatak or mamamagnet po ninyo, abundance, wish fulfillment, yung mga gusto po ninyong mangyari sa buhay mo, maging successful, mga opportunities, ganyan po mga dude, na talagang magdadala sa iyo sa success or sa pagyaman or sa pagiging millionaire, billionaire. Napakaganda mga dude na mensahe po sa inyo. Yung talagang halos mamatay ka na sa sobrang hirap. Pero hindi nakakamatay yung problema. Pero pag ganun yung pakiramdam ng ilan sa inyo na para kayong yung para na kayong magkakasakit sa sobrang depression or sa anxiety, sa sobrang stress, yung nakakaranas sa mga panic attacks, yung pati sa panaginip mo ay mga masasamang panaginip ang napapanaginipan po ninyo dahil sa kakaproblema po ninyo kung paano nyo mababayaran yung mga loans po ninyo or kung ano man po yung pinoproblema po ninyo sa pera, ganyan po. So, hinahabol ka ng mga naninigil sa'yo hanggang sa panaginip mo. So, horror yun. Nightmare yun, mga dude. So, ito po yun. Isa yan sa mga talagang may iwan na sa ngayong araw na to. Kumbaga, ito na yung pinaka-final talaga na bibit-bitin mo yung mahirap na problema or haharapin mo yung problema dahil bukas okay ka na. Magsisimula na yung mas maayos na buhay. Yan po. At hindi ka na malulungkot. Nandiyan na yung happiness. Ang gaan na ng pakiramdam mo kasi meron talaga napakabigat na burden o malaking harang, blockages po yan na talagang natanggal na. Yan po. So, napakagaan na ng pakiramdam mo dyan. Ikaw din mismo magkakaroon ng healing. Kung ikaw ay healer, na marami ka nang napagaling or marami ka nang natulungan, ikaw din mismo. Ito po, itong araw na to, mamayang gabi pag natulog ka, yun po ay pagagalingin na kayo. Lahat na yan na kailangan gumaling kasi nandito yung star healing. Lahat na kailangan gumaling. Kumbaga, ipipurify ka na. Pagising mo, kinabukasan ay napakagaan na ng pakiramdam mo. At doon na mas magiging maganda na. Yes, yan, confirmation. Mas magiging madali na mga bagay-bagay na ma-resolve or magkaroon ng solusyon. Yan po. Marami mga signs, synchronicities, angel numbers. Yan po, yung talagang may encounter po ninyo. Yan, sa araw-araw na po yan. So, maraming salamat po mga dude. Pasensya na po kayo sa boses ko. Ayan. So, ingat po. Thank you po.